Sagittarius, kumusta po kayong lahat? So yan Sag, maraming salamat sa walang sawang pagsubaybay sa ating pong mga reading. So by the way, ang reading pala natin ngayon is ganap sa inyo ngayong second quarter ng taong 2025. So April, May, June. Ayan. So guys, sa mga interesado naman sa ating private reading, nasa description box below, yung link ng aking Facebook, ayan, i-message nyo na lang ako guys, okay? So, tignan natin guys, ganap sa inyo ngayong second quarter ng taong 2025, April, May, June. Doon muna tayo guys sa April. No? Ganap sa inyo ngayong April, Sagittarius, Sun, Moon, Rising, and Venus sign. Okay. Ang dami na itong nag-flip. Sag. Meron tayong better alone than in bad company. Ngayong May, para kay Sag, ngayong May, take care of yourself. Ngayong June, infinity. Okay, so ito guys, may paulit-ulit na nangyayari. Like, parang walang katapusang tampuhan. Mararamdaman mo, pagpasok ng April, parang lagi na lang guys, no? Maya nag-aaway kayo, nagkakatampuhan kayo ng person mo. Hindi naman to guys patungkol lang din sa trabaho. Kasi may nakikita akong mga Sags dito na kampante naman sa trabaho nila, relax naman, and gusto nila yung ginagawa nila. And feeling ko kasi, mas gusto mo na nag-iisa. Baka nag-iisip ka dito guys ng pwede mong i-business. Ayan yung iba sa inyo guys, work from home. Baka nag-a-apply ka ng trabaho sa bahay lang. Okay? Para mas madali, mas nakikita mo pa yung ginagawa ng mga anak mo. Okay? So, titignan natin. Okay. Sagittarius, Sun, Moon, Rising, and Venus sign. Ngayong April 2025, para po kay Sag. Akit lang natin to guys. Para kay Sag, ngayong April 2025. Okay. Unknowing. Parang maguguluhan ka ngayong April. Parang, saan na papatungo yung buhay ko? May frustration ako nakikita dito. Oo. Pwedeng sa love life mo, napofrustrate ka pagdating sa relationship yun ng person mo. Masaya naman kayo. Kaya mo naman maging masaya. Enjoy ka naman na kasama siya. Ang problema lang guys, pwedeng hindi mo siya nakikita na nandun kasama mo sa future. No? Hindi ko nakikitang may matindi kayong pinag-aawayan. Pero siguro nasa sa'yo, no? Piling mo may mali sa'yo. Pwedeng na-frustrate ka dito kasi sobrang gaan na ng pakiramdam mo sa person mo. Gusto mo na ng something new. Okay, tingnan natin. Meron tayong sorrow. Ayan, may ano ka Parang bigla-bigla ka na lang nalulungkot. Bigla-bigla ka na lang na-frustrate. Pagdating dito sa relationship yun ni person. Kagaya nga ng sabi ko, hindi mo siya nakikita na kasama mo sa future. Kahit sa career mo, parang na-frustrate ka. And, nandun ka na sa future, no? Baka kasi guys, magkaroon ka ng anxiety pag masyado ka nakapokus sa future mo. Okay? Like, iniisip mo, magiging stable kaya ako sa future. Parang nandun kayo, natatakot ka na pwedeng lahat ng meron ka ngayon mawala sa inyo. Pero since nandyan pa yan guys, maging kampante ka muna. And syempre, mag-save para kung sakali, meron kang ilalabas na pera pagdating ng panahon na kailangan mo pang kumita ng extra, no? Meron kang ilalabas pang business. Isipin mo na lang hindi habang buhay empleyado ka. Pagdating ng araw, magiging CEO ka, magiging mayaman ka din, magiging magaan din ang lahat. So, hindi ko naman guys sinasabi na parang mag-worry kayo sa kung ano man yung meron ka ngayon. Sinasabi ko lang guys, maging handa ka lang pagdating ng araw. Okay, and I think ginagawa mo namang stable yan. Kasi ito, inisip mo na yung sa future mo Tignan pa natin, Sagittarius, Sun, Moon, Rising, and Venus sign. Na meron tayong 7 of Coins. Stability to Meron tayong 4 of Cups. Diba? May nakikita ko dito guys, mga maling desisyon. Parang feeling mo hindi mo napagplanuhan lahat ng bagay. Parang napoprostrate ka or nadidisappoint ka na lahat ng mga plano mo. Okay, lahat ng nagiging plano mo, ba't parang hindi nagiging maganda yung outcome? Parang ganun
Parang ang ganda naman ng iniisip mo. Piling ko may kulang. Oo. Huwag mo agad-agad igagrab yung mga bagay na dumadating sa inyo. Yun lang yan. Huwag mo agad-agad igagrab. Kailangan pinag-iisipan mo pa rin kung dapat mo bang kunin to or i-force yung bagay na yun. Kasi ang nagiging outcome, guys, disappointment. Okay? So, pwedeng may mga business na parang nalulugi. Pwedeng sa trabaho, guys, is hindi ka na naging kampante, na-frustrate ka na. So, gusto mo na, guys, mag-change ng career. Okay, nandun na yung frustration mo. Gusto mo na mag-for good sa Pilipinas kung nasa abroad ka or gusto mo na lang mag-business kasi hindi mo nagagawa yung bagay na gusto mo. Parang hindi mo hawak yung oras mo. Yan. Tignan pa natin. Ngayong May. Okay, para kay Sag, ngayong May, tignan nyo naman guys, take care of yourself. So, gusto mo guys mag-relax. Gusto mo na mag-focus sa sarili mo. Gusto mo na yung parang naalagaan mo yung sarili mo. Kasi dito, toxic na sa company mo. Ayan. Pwedeng ma-feel mo, Sag, na parang napagkakaisahan ka ba? O yung iba sa inyo guys, pwedeng sa kaibigan to or sa pamilya. Pero kampante naman yung nakikita ko. Nadadivert mo nga eh. Gaya na sabi ko nina guys. Nadadivert mo sa ibang bagay. Like, meron kang problema pero hindi mo siya guys masyadong siniseryoso. No? Hindi mo masyadong iniisip na problema to. Hindi mo masyadong, ayun nga, hindi mo masyadong iniisip. Mas ginagawa mo is, wag isipin. Ganun eh, hindi naman siya stable. Tingnan natin. Ngayong May 2025, May 2025, meron tayong happiness. Meron tayong work, shadow work and money. So ito guys, grabe no. Ngayong May, grabe yung pagiging workaholic mo. As in, parang gather ka ng gather. Sa dami ng oras mo, siguro may mga side hustle ka. Sa dami ng oras mo, nagagawa mo pa ng paraan na kumita ng extra sa ibang bagay. So yun eh, meron kang pinag-iipunan dito. And masaya ka sa ginagawa mo. Hindi man itong trabaho na meron ka o yung bagay na ina-expect sa'yo ng pamilya mo, masaya ka sa kung anong meron ka ngayon. Sobrang na-explore mo yun, Sag. Okay? Ayan o. Happiness. Masaya ka eh. Kahit sabihin na natin na hindi ganun kalaki yung kinikita. I think passion mo kasi to eh. Tingnan natin. Additional message. Meron tayong Page of Cups. What else? Meron tayong Ten of Swords and Three of Cups. Okay, so sa malinaw na pinapakita sa akin dito guys, parang parang, tignan mo, masaya siya dito kahit pagod eh. Ten of Swords kasi guys, parang binagsakan ng 10 swords talaga yan eh. Binagsakan ng patong-patong na problema. Pero masaya ka dito eh. I know. Page of Cups kasi guys, new beginning para sa inyo. Ibig sabihin, may nagbabago sa personality mo. May nagbabago kung paano mo guys harapin yung problema. Okay? Ten of Swords oh. Like parang sige lang, ibagsak nyo lang na ibagsak. Din ako nasasaktan. Kasi basic na to guys sa mga pinagdaanan mo sa buhay. Three of Cups. So sa relationship guys, sa nakikita ko, may parang may third party and I think natututo ka ng makarecover doon, no? Hindi mo na guys para isipin pa na nasta ka sa taong to. Feeling ko na overcome mo na. Hindi ka na ganun guys nababaliw or attached doon sa person mo. Oo. So may celebration din ako nakikitang paparating sa inyo. Okay. Ayan. Doon naman tayo sa June 2025. Okay. So in case pasensya na ha. Kung pahinto-hinto ako kasi may mga dumadaan sa sakyan. Pinapakiramdaman ko pag dumadaan na sila. Or dadaan pa lang. Para di masyado maingay sa video natin. Ayan, kagalan. Okay, so doon naman tayo guys sa June. Ganap sa inyo ngayon June 2025. Meron tayong, may pagbabago talaga. Okay, so ito guys ha. May pagbabago nangyayari sa personality mo. Like, na-overcome mo na yung lungkot, yung takot. Sobrang na-overcome mo na yon. Ang mas nakikita ko dito, guys, mas minamahal mo yung sarili mo.
Okay, may nabago ka rito. Once na naapektuhan ka sa isang bagay, wala kang pakialam kung ile-let go mo tong bagay na to. Sobrang, aware ka na yun, no? Okay, aware ka na kung madadamay ka sa gulo na to. Magiging aware ka na pagka masyado kang naapektuhan doon sa bagay na yon. Okay? Ayaw mo na masyadong nakakabaliw na sitwasyon. Okay? Kaya para may pagbabago mangyayari dyan. Tignan pa natin. Sagittarius additional message. Meron tayong 10 of Wands. 5 of Swords. Grabe. Mabait ang mga Sag. Huwag nilang gagalitin. O, diba? Tingnan mo naman, o. 5 of Swords. Ito yung mga humihila sa inyo pababa, eh. Mga wala naman din, guys, parang, alam mo yun, parang walang-wala. I think parang naiinggit sa inyo. Hindi nila alam kung ano yung kaya mong gawin, eh. So, siguro parang matitrigger ka, mailalabas mo yung galit mo, pero mapagpatawad ka, eh. Pwedeng may mga tao kayong nakaaway, nakaalitan, nahihingi sa inyo ng tawad, lalapit sa inyo, oh. Okay? Sila mismo magre-reach out sa inyo, eh. Tignan natin. Advice. Meron tayong, ayan. Valiant courage. Take action with passion. Okay, totoo to guys, no? Kailangan, pag gumawa ka ng isang plano or hakbang, doon sa mga bagay na iniisip mo lang, okay, dapat passionate ka doon. Hindi pong gusto mo talaga siya, hindi dahil nakatuon ka kung ano yung magiging resulta ng bagay niyo. Isipin niyo muna guys, passion mo to kaya gusto mo siyang i-pursue. Okay? So, hayan guys, ito lang pong inyong reading. Maraming salamat po. God bless and love you. Bye-bye.